Ngayon no, mga kababayan, dumako tayo doon kay La Defensor, no, at kay La Marcoleta. Bago tayo pumunta kay Yorme, no? Bago tayo pumunta kay Yorme, pakinggan muna ho natin, mga boss chief sir, ito pong si Mike Defensor. Abogado. Yan. Si Boss Bembang. No, para sa bayan ang ginagawa natin. Tapos negosyo ng pamilya, pambembang. Bahay bembangan daw. Oh. Eto hong nangyari. Ngayong gabi lamang, Oh. tumawag po ang aking abogado. Oh. Ang sabi, ngayong linggo, Oh. lalabas na ang warrant of arrest ninyo ni Senador Dante Marcoleta. Maganda yan. Ano po? Nang matahimik na. Kasi tingnan nyo, paano naman namin kagugustuhan yung mga pagpapalabas nyo kay La Orly Gotesa, doon sa 18 Marites. Putragis, puro mga sablay naman yung mga inilalabas ninyo. Halatang ginagago nyo ang mamamayang Pilipino eh. Di ba? Kung maalala nyo po, alisin ko lang saglit. Ito pong si Boss B, mga kababayan, si Boss Ngot B. Oh, alisin ko lang. Kung maalala nyo mga Boss Chief sir, si Gutesa, yung nag-iisa na tao, no? Yung nag-iisang tao na nag-link kay Martin Romualdez, mga kababayan, wala, hindi na nagpapakita. Hindi na humaharap. Oh. At tapos, ano pa? Habang nagsasalita doon, habang nandoon sa Senado, tinuturuan pa ni Rodante Marcoleta. Kung maalala nyo po, mga kababayan, kailan pa yon? Yung si Gutesa, wala na, hindi na lumilitaw eh. Hindi po ba? At yan, yung pinangahawakan nung mga pilit na nagdadawit kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon po, sabi ko nga sa inyo mga kababayan Ma'am Princess Paris si Mark Ramos, reading banatan, ito pong si Martin Romualdez. Pagka may inilabas na ebidensya na hindi yung tipong parang lokohan lang po. Sabi, nung kainuman ko lagi si Michael Gomez, shout out daw, shot na, day off ka ba ngayon? O pagkatapos kong mag-live, halika na. Halika na. So, di mo ba? Ngayon, si Marcoleta, ganyan din. Sino daw po ang pinaka matibay at pinaka malupit daw po na mapagkakatiwalaan na kanilang ipresenta sa Blue Ribbon Committee? Si Gutesa daw ho, mga bossing. Nung ipatawag doon sa DOJ, hindi na sumipot. Bakit? Siguro napakahirap naman po talagang sumipot o humarap doon sa DOJ nang wala kang katabing Rodante Marcoleta na magtuturo sa iyo. Di ba? Kung ano, yung mga babasahin mo doon sa script na iyon. Di po ba mga kababayan? Tuloy natin si Mike Defensor. Ang kaso ho namin, ang sabi nila, plunder. Plunder. Ang gagawin nitong si Defensor, ididiin lang po at ipopokus lang po na wala naman po kaming ninakaw na pera ng bayan. Noon lang. Yun ay isang paglilinlang sa mamamayang Pilipino para ho sa akin, mga boss chief sir, dahil gusto nila mapokus ang utak ng mga DDS, ng mga Pilipino, na ang plunder, ang ibig sabihin lang naman yan ay pagnakaw sa pera ng taong bayan, pagnakaw sa pera ng bayang Pilipinas. Hindi po, paulit-ulit na pong ipinapaliwanag ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na may mga sangay yung plunder at lagi lang na gagamit yung pagnakaw sa pera ng bayan. Pero meron talagang sangay na pagtanggap ng regalo, no, na lalagpas sa 50 milyones. At diyan nga po nalaglag ang tuka ni Boss Dante Marcoleta at ni Boss Ngot B, mga bossing. No? Ngayon, tatanungin, sasabihin, hindi, yung binigay namin kay Dante Marcoleta para sa eleksyon naman yun Paano pag sinabi, sige nga, patunayan nyo sa akin,
Nakasulat ba yung pangalan mo diyan sa diyan sa sose ni Marcoleta? Wala po sila mapapakita. Dahil wala wala doon yung pangalan. Walang nilagay si Dante Marcoleta doon sa sose. Paano yun? Ipit talaga. Di ba? Pagnakaw sa kaban ng bayan, ang nangyari po dyan, Wag kang magstay lang doon. Sabi nga, 'di ba? Ultimo yung mga abogado na nandiyan sa side ninyo, ipinapaliwanag nila na meron ding sangay na pagtanggap ng mga regalo na ligit sa 50 milyones. 75 million yun sa inyo. Dami. Ano kaya? Ano kaya yun? Meron ba kayong hinihingi doon, Mike, na kapalit sa 75 million? Sino ba namang engot ang magbibigay 75 million tapos walang kapalit? Ano? Yan nga si Paulo Saiso na kaibigan ko eh. Kapag ka yan, tawag din, pag $2 lang, sabi, may kapalit yan. Di ba? Wala namang tao na 75 million, walang kapalit. Tingin ko meron ho yan. Darren, shout out. noong Human trafficking, yari pa din talaga. Doon sa bahay Bembangan naman ito. Grabe. eleksyon, Sabi ni Marlito, Hanoso, protector kayo sa magnanakaw. Wala kang kwintang tao, BBM. Ang itinataas mo, gonggong ka, mas ingot ka. Putik na yan. Binisaya tayo ni Marlito Hanoso. Protector kami na magnanakaw. Sino naman ang pinotektahan kong magnanakaw? Uy! Ang putrages ka. Sino naman ang napatunayan mo na nagnakaw? Meron ka na bang napatunayan na nagnakaw? Or baka ikaw na lang ang hinihintay para makulong yung mga magnanakaw? Kasi para doon sa sa mga balita iniimbestigahan sila eh. Ultimo yung mga nakakulong, sila Jinggoy Estrada, sila Revilla hindi pa din guilty yan eh. Pero sa iyo may mga magnanakaw na. Kumbaga para sa iyo may guilty na. Anak ng tokwa talaga to. Tuloy mo si Bingot. tumulong kami kay Dante Marcoleta para maging senador ng ating republika. Nangyari ang pagtulong noong Enero. Anong Enero? Hindi pa daw election dyan. Kaya po tinawag yan na donation. Pero tumatanggap ha. Pero po naming pribado. matanggap na 75 million yung tinanggap ni Dante. At pagkatapos yung kanyang salin ng mga panahon na yon 50 million. Aba, laki ng iniyangat. Halos doble. Tatlo kaming magkakaibigan. Tumulong. Sabi ni Ma'am Aba, nilaglag na naman nila ang mga sarili nila. Correct. Kay Dante Marcoleta. Paano naging plunder yun? Nasaan na? Kasi nga daw may ibang sangay daw yung plunder na hindi kinakailangan gumamit ng pera ng bayan. Di ba? Yung mga gift, yung mga regalo, yung mga ganyan, 75 million, hindi panahon ng eleksyon. At kahit sabihin ninyo, para sa eleksyon yan, hindi isinulat ni Dante yan doon sa kanyang sose. Kaya, kaya yun si Dante, ipit. Di ba? Sabi ni Edgar, umamin din sila ng bribery. Sabi ni Patriotism, ginawa lang sila silang paeng na manalo na kulto ng miyembro ng putik na habang manalo clan. Tuloy. Lang ninakaw. Anong pabor? Sabi ni Addictus Rex, indirect bribery nga ni. Ang pagkakaintindi ko, ang sabi yata is kapag ka 50 milyones pababa, indirect bribery. Pero kapag ka lumagpas na doon sa 50 milyones, yun na, plunder na, mga kababayan. At ito pong plunder wala pong itong bail. Mga kababayan, ibig sabihin, habang sila Dante Marcoleta at ito pong si Boss Ngotby, mga bossing, ay nililitis, sa oblo muna po sila.
ang hiningi. Isipin nyo, dahil sa pagtulong sa isang taong may paninindigan, nakasama ko sa Kongreso, kasama ko na... Hindi kasi naman tingnan mo ganito, boss. Ang laki nung ibinigay ninyo, di ba, kay Rodante Marcoleta. Siyempre, lahat ng mga nakaupo, lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, dahil pwede yung mga ganyan. Ipaglaban sa maraming bagay, ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Putik naman. Akala ko ang wewento mo lang, boss, yung ano yung ine-ebas mo lang yung kaso mo lang yung pala, dadali ka na, pagbaba ng kuryente, yung ano pa, Pagbaba ng presyo ng tubig, kasama ko si Dante Marcoleta. Kaya ako, Sir, kasama ka din ba doon sa 2,000 pababa na kuryente ay libre na ni Dante Marcoleta? Kasama ka din ba doon sa humulma no kalokohan na yun? Kalokohan kasi hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa din. Biruin mo, kailan pa ho yun? Election. No? Ni hanggang ngayon, hindi pa ho din napag-uusapan, mga bossing. Kasama ka din ba doon sa naghulma noong ano na yon, noong 2,000 pababa, libre. Naputik ka. tumulong para maging siya senador ng ating Republika ng Pilipinas. Dante Marcoleta para magsilbi sa ating bayan. Sa mga diskaya, John J. Jason, shout out sa iyo. No? Tumaas nga kuryente, anong pinagsasasabi mo? Sabi ni DBDB, oo nga naman, tumaas nga, madami nagreklamo At hindi naman po ako nagkamali. Nakita nyo naman ang ginagawa niya ngayon sa Senado. Gumulo yung Senado nung napunta si Marcoleta doon. Di ba? Simula nung naging senador si Rodante Marcoleta, gumulo lalo. Tapos, idagdag mo pa. Yung si Cayetano ay naging Senate President. Lalong gumulo. First time in the history sa Senado ng Pilipinas, may barilan po. Merong warning shot 27 times. Yung tungkol doon sa warning shot. Magugulat na lang ho tayo. Siguro pagpasok ng Agosto 1, ay baka sasabihin, ibabalita na. Ayan na, sinampahan na ng kaso itong si Aplaska dahil doon sa 27 na warning shot niya. Hindi. Ganyan naman po lagi, mga bossing, no? Mahihinto, tatahimik kasi pinag-aaralan kung ano yung ikakaso. Tapos pagka yung mga unang araw ng buwan, no, dyan bigla yung sinampahan na ng kaso, sasampahan na ng kaso si Aplaska. Gano'n naman, di ba, mga kababayan, ang laging nangyayari. Nakita nyo, pilit niyang nilalabas ang katotohanan. Nakita nyo, pilit niya at gusto niya may kulong ang mga nagnakaw sa ating bayan. Isipin nyo, mga kasama. Si Diskaya, ayaw niya makulong. Gusto niya, gusto niya, di ba, state witness, yung mga Diskaya. At tapos, ito, ang pinag-uusapan niya, di ba, yung mga Diskaya kasama sa mga pagnanakaw sa ating bayan. Ayaw ni Dante Marcoleta yung sulian ng pera o yung magsosoli ng pera ang mga Diskaya. Ano yung sinasabi mo? Parang kaibahan. Iba naman yung mga sinasabi nitong si Boss Ngotby, Ang mga senador, pag tiningnan nyo sa COMELEC ang statement of contribution, ay wala na, nagturo na. Hindi, pag-usapan natin yung kay Marcoleta, kung milyon-milyon, daan-daan milyon, yung mga yon, mukhang tama namang ginawa nila, isinulat nila sa SOSE, yung mga nagbibigay sa kanila. Kaya kadante lang talaga ang umaamin diba? Tumulong sa kanila. Wala sa kalingkingan ang pera ni Dante Marcoleta. Hindi na pinag-uusapan yung 75 million yung sa kanila, daang milyones, bilyon sa kanila. Kung ginawa nila ng tama at maayos, at tsaka wala namang umaamin dyan.
Eh, si Dante Marcoleta, umamin. Mismong talagang nilaglag niya yung sarili niya. Ginastos sa kampanya, wala sa kalingkingan ng pera na ginastos. Wala sa ganun yung boss. No, kahit mas malaki sila. Oh, kung tama naman yung ginawa nila. Eh, yung kay Dante nga, sabi ko sa iyo. Alam nyo, ewan ko kung huli na ang lahat. Kasi dahil kung sinasabi, nito pong si Boss Ngotby, nalalabas na yung kanilang warrant of arrest ngayong linggo, eh baka huli na nga ang lahat. Kasi sa mga susunod na magkaka-issue si Kadante Marcoleta, kayo na mismo ang pipigil kay Kadante. No? Sasabihan nyo na agad, oh Kadante, anak ng putek, may issue ka na naman. No? Hayaan mo nang yung mga abogado mo magsalita dyan. Hayaan mo nang sila yung magsalita dyan. Bakit? Eh kapag ka ikaw nagsasalita dyan, nilalaglag mo, sarili mo eh. Oh,